Nagsisimula ang pelikula sa isang bilangguan na nagpapakita ng isang bilanggo na sinasaksak ang isa pang bilanggo. Siya si Steve Michelson, na kilala bilang ang pinakamarahas at kinatatakutan na tao sa kulungang iyon. Pabalik-balik siyang nakakulong ng nag-iisa dahil patuloy niyang sinasalakay ang ibang mga bilanggo ng walang dahilan. Madalas siyang kinukulong ng mga gwardya ng mag-isa bilang parusa sa kanyang mga kasalanan sa loob ng bilangguan. Ayon sa head warden, ang kanyang pag-uugali ay dahil siya ay palaging nag-iisa at bihirang makihalubilo sa ibang mga preso. Upang matulungan si Steve na simulan ang kanyang buhay panlipunan, inilagay ng warden ang isang bagong bilanggo sa selda ni Steve. Ang lalaki ay pinangalan ng Marcus. Pagkapasok sa selda, mukhang alanganin si Marcus at hindi alam ang gagawin dahil ayaw siyang batiin ni Steve. Kinabukasan, binisita si Steve ng kanyang abogado. Sa pulong na ito, ipinaliwanag ng kanyang abogado na ang kanyang anak na babae ay nasa hustong gulang na, at gusto niyang makilala ang kanyang ama. Hindi pa niya nakikita ng personal si Steve dahil nakakulong na siya bago siya isinilang, ngunit pinahintulutan si Steve na tumanggi sa pagbisita ng kanyang anak kung hindi pa siya handa. Matapos marinig ang lahat ng sinabi ng kanyang abogado, natahimik na lamang si Steve. Hindi niya alam ang isasagot niya dahil matagal na siyang hindi nakikisalamuha sa ibang tao. Noong gabing iyon, mukhang balisa at natatakot si Marcus nang marinig niya ang iba pang mga preso na nagbabantang saktan siya bilang bagong preso. Ito ay naging sanhi ng kanyang pagkabalisa sa lahat ng oras. Kinabukasan, walang sabi-sabing dinalhan ni Steve si Marcus ng mainit na tsaa. Tinanggap ng binata ang inumin habang nalilito sa kakaibang ugali ni Steve. Sa oras ng tanghalian, hindi mapakali si Steve, nag-iisa sa kanyang silid, nang dumating ang dalawang bilanggo na miyembro ng gang sa bilangguan upang pagbantaan si Marcus. Tila, si Marcus ay pinsan ng isang tao na may utang sa kanilang pinuno. Naistorbo naman si Steve na nagmumuni-muni sa presensya nilang dalawa kaya pinalabas niya ito. Kinabukasan, isang matandang preso na nagngangalang Frank ang bumisita kay Steve sa kanyang silid para kumuha ng ilegal na kontrabando. Sinabi sa kanya ni Frank na si Marcus ay maaaring puntiryahin ng lahat ng miyembro ng gang na pinagbantaan niya kahapon, ngunit hindi ito pinansin ni Steve dahil gusto lang niyang mamuhay ng mag-isa sa kulungan ng walang nakikialam. Handa siyang patayin ang sinumang magtangkang mangistorbo sa kanya. Kinabukasan, nagulat si Marcus dahil ginigising siya ng warden. Inisip ni Steve na si Marcus ay malamang na hindi makakaligtas ng higit sa 2 taon sa bilangguan dahil siya ay masyadong mahina, pagkatapos ay pinayuhan niya si Marcus na pumili sa pagitan ng pagiging isang huwarang tao o marahas na tulad niya kung gusto niyang mabuhay sa bilangguan. Para sa kanya, mayroong 2 uri ng mga bilanggo, ang mga naging huwaran at sa kalaunan ay magpapagaan ng kanilang sentensya, o ang mga brutal na tulad niya na malamang na hindi na makalabas ng kulungan. Pagkatapos nito, sinabi niya kay Marcus ang mga patakaran sa kanilang selda. Gusto niyang igalang nila ang privacy ng isa't isa, at kung maglalakas loob si Marcus na labanan siya, hindi siya magdadalawang isip na bugbugin siya. Noong gabing iyon, sinisikap ni Marcus na huwag tumae dahil sinabihan siya ni Steve na huwag gawin ito kapag nasa selda siya dahil itinuring niya itong hindi magalang. Ang tanging pagpipilian niya ay maghanap ng ibang palikuran o magtiis hanggang sa umalis si Steve sa selda kinaumagahan. Pero kahit pilit niyang pinipigilan ito, pinagpawisan siya ng malamig, saka dahan-dahan na tumae habang natutulog si Steve. Sa kasamaang palad, nagising si Steve matapos makaamoy ng napakabahong amoy, at agad niyang binugbog si Marcus habang ginagawa pa niya ang kanyang pagtae. Naalala tuloy ni Steve ang kanyang nakaraan nang saksakin niya ang isang preso na umiihi habang nasa selda pa siya. Pagkalipas ng ilang araw, pumasok ang mga gwardya ng bilangguan sa selda ni Steve at inakusahan siyang binali ang ilong ng isang bilanggo na nagbanta kay Marcus. Dahil ayaw umamin ni Steve, pinilit ng mga gwardya si Marcus na magbigay ng testimonya. Ayaw sumagot ni Marcus dahil pakiramdam niya ay may utang na loob siya kay Steve. Dahil dito, galit na galit ang mga gwardya at nagpasya silang sentensyahan ng solitary confinement si Marcus. Hindi nagtagal, nakatanggap muli ng pagbisita si Steve mula sa kanyang abogado. Sa pulong na ito, ipinaliwanag niya na kung patuloy na magdulot ng mga problema si Steve sa bilangguan, hindi na niya ito matutulungan dahil sa tuwing may binubugbog siya, automatikong pinahaba ng hukuman ang kanyang sentensya. Pero parang walang pakialam si Steve dahil pakiramdam niya ay angkop na lugar para sa kanya ang kulungan. Bukod doon, nasiyahan din siya sa kalupitan sa kulungan.
Pakiramdam niya ay napakasama niyang tao. Inamin pa niya na masaya siya nang mapatay niya ang kanyang dating asawa at ang kabit nito dahil para sa kanya, siya ay isang tapat na tao kaya sulit ang kanilang buhay bilang bayad. Nang marinig iyon, umalis ang abogado dahil ayaw makipagtulungan ni Steve sa kanya. Si Steve ay nagmumuni-muni habang nag-iisip sa kanyang buhay ng mag-isa sa kanyang silid. Gusto na niyang makaalis sa kulungan, pero sa hindi malaman na dahilan, hindi niya kayang harapin ang mundo doon. Inalis ng kulungan ang kanyang karapatan na maging isang sibilisadong tao at ginawa siyang napakalupit. Sa puntong ito, nagsimula siyang makaramdam ng dilema, lalo na't gusto siyang makilala ng kanyang anak. Palihim na pumasok ang mga gwardya sa kanyang silid habang natutulog si Steve ng gabing iyon at bigla siyang binugbog ng brutal sa kanyang pagtulog. Makalipas ang isang buwan, bumalik si Marcus sa selda pagkatapos niyang tapusin ang kanyang sentensya sa solitary confinement. Pagkatapos ay nagpasalamat siya kay Steve sa pagtulong sa kanya na maalis ang mga nananakot sa kanya. Sa araw na iyon, muling binisita si Steve ng kanyang abogado, at sa pagkakataong ito ay nagpadala ang abogado ng larawan ng anak ni Steve. Ngunit tumanggi si Steve na buksan ito, at kahit na siya ay nakumbinsi, para sa kanya, hindi siya karapat-dapat na makilala ang kanyang anak, lalo na ang pagiging isang ama para sa kanya. Bukod dito, dapat ding ikahiya ng kanyang anak na babae ang pagkakaroon ng ama na isang mamamatay tao, lalo na ang pumatay sa kanyang sariling ina. Kinabukasan, nagsagawa si Steve ng isang transaksyon sa droga kasama si Frank. Sa kabilang banda, ganoon din ang ginawa ni Marcus sa kapwa itim na preso. Nang walang laman ang kanilang selda, dumating ang isa sa mga miyembro ng gang sa bilangguan at hinalugog ang kama ni Steve. Nang bumalik sina Steve at Marcus sa kanilang selda, maraming bilanggo ang dumating upang bugbugin sila. Ilang sandali matapos ang pambubugbog, kinuha si Steve ng head warden. Pagkatapos ay inilipat siya sa isang hiwalay na selda upang maiwasan ang karagdagang pag-atake. Samantala, naiwan si Marcus na mag-isa sa selda. Pagkatapos ay hinarang ng binatilyong ito ang kanyang selda gamit ang kama upang iwasan ang isa pang pag-atake. Takot na takot siya, at kahit pinatahimik na siya ng warden, tumanggi pa rin siyang buksan ang pinto at lumabas ng selda. Sa wakas, kinuha ng warden si Steve para hikayatin siyang lumabas. Sa sandaling iyon, ipinaliwanag ni Marcus na ang kanyang ama ay may utang sa pinuno ng gang sa bilangguan, at kung hindi niya ito mabayaran kaagad, ang kanyang buhay ay matatapos. Sinabi ni Steve na sisiguraduhin niyang maayos ang lahat, ngunit sa halip ay sinadya ni Marcus na magpakamatay. Nang marinig iyon, agad na pumasok si Steve para iligtas siya. Simula ng pangyayaring iyon, palaging pinoprotektahan ni Steve si Marcus, at unti-unting nagbago ang kanyang pagkatao upang maging mas mabait. Isang araw, tinawag ni Steve si Wilson, ang pinuno ng gang sa bilangguan, sa kanyang selda. Pagkatapos ay hiniling niya kay Wilson na huwag nang abalahin pa si Marcus. Gayunpaman, dahil naglakas loob si Marcus na lumaban sa kanyang mga miyembro, tumanggi si Wilson na makipagpayapaan. Nang marinig ang pagtanggi na ito, nagalit si Steve at nang walang pag-aalinlangan, inatake si Wilson. Kinabukasan, tinanong ni Frank kung bakit pinoprotektahan ni Steve si Marcus, at sinabi ni Steve na gusto niyang iligtas si Marcus para hindi siya matulad sa kanya. Gusto lang niyang iligtas si Marcus sa kalupitan ng kulungan. Sinabi ni Frank na hindi si Marcus ang nasa panganib kundi si Steve dahil binugbog niya si Wilson. Sinabi ni Steve na hindi siya natatakot. Sa katunayan, kaya niyang magsagawa ng brutal at malupit na mga gawain ng walang kaunting kasalanan dahil naniniwala siyang karapat-dapat makulong ang mga katulad niya. Sa gabi, habang nakatingin sa salamin, naalala ni Steve ang kanyang pagkabata noong siya ay nasa paaralan pa. Nakita niya ang ilang mga bata na sinisipa ang isang kuneho hanggang sa mamatay ito habang tumatawa na parang wala silang nararamdamang pagkakasala. Nagalit dito si Steve, at bumalik ang pakiramdam na iyon nang mahuli niyang niloloko siya ng kanyang asawa. Pagkatapos ay nag-hallucinate si Steve at nakita ang kanyang sarili bilang isang bata, na pagkatapos ay nagtanong kung gusto niya talagang makipagkita sa kanyang anak na babae. Pero sabi ng nakatatandang Steve, natatakot siya na baka mapahamak lang ang anak niya. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagtapat ni Marcus kay Steve na siya ay nanlulumo at nababalisa. Palagi siyang nakaramdam ng pananakot sa loob at labas ng selda. Sinabi niya na ang tanging paraan para makalaya siya sa kanyang paghihirap ay ang mamatay.
Ngunit hindi gusto ni Steve ang isang mahinang kaisipan na tulad nito dahil talagang mahirap ang buhay sa bilangguan, at kailangan niyang maging matatag sa halip na sumuko sa sitwasyon. Noong araw na iyon, muling nakipagkita si Steve sa kanyang abogado. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang abogado ang tungkol sa kanyang kamakailang mga takot. Natatakot siya na kapag nakilala niya ang kanyang anak ay magiging masamang impluwensya ito sa kanya. Bukod doon, hindi rin niya maintindihan kung bakit gustong makilala ng kanyang anak ang pumatay sa sarili niyang ina. Pagkatapos ng pagkikitang iyon, nag-hallucinate ulit si Steve at nakita ang kanyang nakababatang kapatid na nagsabi sa kanya na ang tanging paraan para makaalis siya sa kulungan ay ang mamatay dahil galit na galit sa kanya ang lahat na kahit ang kanyang ina ay ayaw siyang dalawin. Nagalit si Steve na na-pressure sa imahe ng kanyang nakababatang kapatid. Pakiramdam niya ay walang masama sa pagkamuhi ng ibang tao. Sa mga sumunod na araw, nakita si Steve na abala sa kanyang sarili sa bilangguan sa pamamagitan ng pag-eehersisyo habang iniisip ang pakikipagkites sa kanyang anak na babae. Samantala, nilapitan si Marcus ng isa sa mga miyembro ng gang na nagbanta sa kanya noong isang araw. Napilitan siyang tawagan ang kanyang pamilya para bayaran agad ang utang dahil kung hindi, masasaktan siya. Pero tumanggi si Marcus kaya binalaan siya. Sinabi ng lalaki na wala siyang ibang pagpipilian kundi ang sumunod. Nagkunwaring sinunod ni Marcus ang kanyang kahilingan, at nang makakita siya ng pagkakataon, inatake niya ang lalaki. Kinabukasan, habang inaayos ni Marcus ang kanyang kama, sinabi ni Steve na mas maganda kung patayin ni Marcus ang miyembro ng gang na nagbanta sa kanya kahapon. Magiging mas mahirap ang sitwasyon para kay Marcus dahil ang lahat ng miyembro ng gang ay naghihintay ng pagkakataon na patayin siya. Sinabi ni Marcus na napagtanto niya na wala siyang ibang pagpipilian. Naisip niya na mas mabuting mamatay kaysa maging pabigat sa kanyang pamilya. Sa wakas, sinabihan ni Steve si Marcus na kumilos ng maayos at sundin ang mga patakaran sa bilangguan kung gusto niyang maging ligtas. Bukod doon, kailangan din niyang maging handa kung may mangyari. Bumalik ang abogado para makipagkita kay Steve. Sinabi niya na si Steve ay may pananagutan pa rin bilang isang ama para sa kanyang anak at ito ang huling pagkakataon ni Steve na ipagtanggol ang kanyang sarili sa paglilitis. Kinabukasan, muling binisita si Marcus ng dalawang miyembro ng gang sa kanyang selda. Pagkatapos ay pinilit nilang magsuot ng takip sa ulo si Marcus at saka ito itinali. Buti na lang at nagpakita si Steve at pinigilan sila. Nakita nila ang pagbuhos ng dugo mula sa ulo ni Marcus, at sinabi ni Steve sa gang na umalis sa silid kung gusto nilang manatiling buhay. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Steve mula sa kanyang pagtulog at pagkatapos ay nagugas ng kanyang mga kamay habang nakatingin sa salamin at pinag-iisipan ang lahat ng kanyang malupit na aksyon. Kinabukasan, muling nakipagkita si Steve sa kanyang abogado. Sinabihan siya na ang kanyang anak at ina ay dadalo sa kanyang paglilitis mamaya, at ang tanging magagawa niya ay pumirma sa isang dokumento ng pahayag na umamin siya sa kanyang krimen. Pagbalik niya sa kanyang selda, nahuli ni Steve si Marcus na nagdodroga. Bilang isang mapagmalasakit na kaibigan, sinabihan siya ni Steve na huminto at magsimulang tumuon sa pagpapabuti ng kanyang sarili para maging ligtas siya sa anumang banta ng mga miyembro ng gang. Pero inisip ni Marcus na ligtas na siya dahil nasa ilalim siya ng pangangasiwa ng warden. Sinabi sa kanya ni Steve na walang silbi ang mga gwardya sa bilangguan kung siya ay mahuling gumagamit ng droga ng mga gwardya, malamang na hindi na siya makakalabas sa kulungan. Naiinis si Marcus kay Steve at tinanong kung ano ang ibig sabihin ng pananakot ni Steve sa kanya. Na-trigger si Steve sa mga salitang iyon at akmang bugbugin si Marcus, ngunit nanatiling tahimik si Marcus at humingi ng tawad. Muli namang binisita ng warden si Steve. Sinabi sa kanya na mayroon lamang siyang huling pagkakataon upang mapagan ang kanyang sentensya sa pamamagitan ng pakikipagkites sa kanyang anak na babae. Bukod pa riyan, ipinaliwanag din ng warden na pinili ni Marcus na ilipat ang kanyang selda kahit na malamang ay mapatay siya ng gang na nagagalit sa kanya. Samantala, nananahimik na lamang si Steve at naghihintay ng oras niya para makita ang kanyang anak. Isang araw, lumapit si Marcus kay Steve na nagbabasa ng libro sa kanyang silid. Ipinaliwanag ni Marcus na malapit na siyang mailipat sa ibang selda. Nang marinig iyon, pinayuhan siya ni Steve na manatiling alerto dahil pinupuntirya pa rin siya ng mga miyembro ng gang. Inamin ni Marcus na hindi na siya natatakot dahil nasasanay na siya sa malupit na sitwasyon. Pagkatapos ay tinanong niya kung makikipagkita si Steve sa kanyang anak at sinabi ni Steve na makikipagkita siya. Lumipas ang mga araw bago makita ang kanyang anak.
Nanatili lamang si Steve sa silid na pinag-iisipan ang kanyang buhay, hanggang sa wakas ay dumating ang araw na nakita niya ang kanyang anak. Tahimik lang silang nakaupo at walang nagsasalita. Matapos pilitin ng kanyang anak na makipag-usap, sinabi ni Steve na kamukha niya ang kanyang ina at tinanong kung bakit hindi siya sumama sa kanyang lola. Sinabi ng kanyang anak na babae na pinili niyang makipagkita kay Steve ng mag-isa. Noong una, akala niya ay hindi na siya maglalakas loob na makita si Steve, ngunit pagkatapos ay nakita niya si Steve na kapareho ng iba pang ordinaryong tao, lalo na sa katotohanan na ito ang kanyang ama. Tinanong niya tuloy ang dahilan kung bakit laging iniiwasan ni Steve na makipagkita sa kanya dahil gusto niya talaga siyang makita. Naawa siya kay Steve na nakagawa ng krimen dahil sa galit nito sa kawalang katarungan sa harap niya. Sa puntong ito, maaari lamang humingi ng tawad si Steve dahil hindi siya maaaring maging isang mabuting ama, ngunit napakasaya niya dahil nakita niya ang kanyang anak bilang isang mabuting babae. Bumalik si Steve sa kanyang selda, nananaginip ng gising sa kanyang kama. Hindi nagtagal, nagising siya at nilaslas ang leeg ni Marcus. Ginawa niya ito upang iligtas si Marcus mula sa isang napakalupit na buhay sa bilangguan dahil napagtanto niya na ang tanging paraan upang mabuhay ay sa pamamagitan ng pagkamatay. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.